Igting sa karapatan ng mga Pilipino para magkaroon ng sapat na pagkain sa pamamagitan ng paglalaan ng nararapat na pondo. Yan ang tinalakay sa Committee on Human Rights ngayong araw. Kasabay naman yan, pinag-usapan din sa komite ang isang preventive mechanism laban sa torture o iba pang hindi makataong pagpaparusa. Si Faith Santiago para sa detalye ay magbabalita ng live mula sa Batasang Pambansa. Faith? Yes, Princess, tama ka dyan. Isang komisyon ang nilalayong buuin ng Kamara upang makalikha ng National Food Policy na tutugon sa issue hinggil sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain para sa mga kabataan. Pagkonsumo ng masustansyang pagkain ang nakikitang solusyon ng Committee on Human Rights sa Kamara para matugunan ang bilang ng mga kabataang tinatamaan ng sakit sa kidney. Ang napag-aralan namin, there are about more than 66,000 na ang merong tinatawag nating kidney problem. And many of them are now undergoing dialysis. Yes. Oo. At ang karamihan dito, mga bata. Yes. At para maisakatuparan ito, isinusulong ng komite sa pangunguna ni Chairperson at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang pagbuo ng komisyon na magpapatupad ng National Food Policy na bubuo ng nutritional framework para sa mga kabataan. Ikinabahala rin ni Abante ang mga kinakain ng mga kabataan sa labas ng kani-kanilang mga paaralan na aniyay may epekto sakaling maipatupad man ang panukala. Sinagot naman ito ng National Nutrition Council at sinabing nakikipag-ugnayan sila sa Department of Education at Social Welfare and Development Department para matiyak na masustansya ang nakakain ng mga mag-aaral. Iginiit naman ng National Food Coalition na paglabag sa karapatang pantao ang kagutuman at anilay dapat matugunan sa lalong madaling panahon. Adequate nutrition is the foundation of the physical and mental development of our children. Food security, or the lack thereof, shapes the future of our nation. Our children are our best assets, and healthy and well-nourished citizens are the bedrock of governance. Mababatid na isinulong ni BH Representative Robert Nozal ang House Bill 239 na layong bumuo ng komprehensibong legal at institusyonal na framework para sa karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng nararapat at sapat na pagkain, gayon din ang pagpopondo rito. House Bill 3050 ni Representative Abante Jr. naman na tumitiyak sa zero hunger para sa lahat. House Bills 3125 at 3173 na bubuo ng framework para maprotektahan at mapromote ang karapatan sa sapat na pagkain ni Representatives J.B. Bernos at Brian Poe. Gayon din ang HB 3545 ni House Speaker Bogie D. III na sisiguro sa availability at accessibility ng pagkain para sa lahat. Samantala, sinuportahan naman ng AFP, BJMP at DOH ang House Bills 3047 at 6662 na itinataguyod ang National Preventive Mechanism sa ilalim ng Optional Protocol to the Convention Against Torture o OPCAT. Kasama rin sa napag-usapan ng House Bill 6666 na magpapaigtig sa mekanismo para malabanan ang torture o hindi makataong pagmamalupit o pagpaparusa sa bansa. Princess, magpapatuloy naman ang pagpupulong ng komite sa susunod at dito'y tatalakayin ang pag-consolidate ng mga panukalang batas laban sa torture. Princess. Faith, ano ba ang susunod na hakbang ng komite sakaling lumusot na sa komite ang panukalang laban sa torture? Ayun, Princess, alam mo ba na kanina sa pagpupulong nga ay itong panukalang batas ay isa sa mga binigyang prioridad ng Kamara ng komite upang maipasa na sa Kamara agad nang sa gayon ay matuldukan na ang
ang suliranin o ang usapin hinggil sa torture. At kanina nga nanawagan din si Chairperson Abante sa mga civil society groups upang makiisa na din sa panawagan na maipasa na din ito agaran sa Senado. Princess.